Ikinasal si Tala sa edad na 21, isang edad kung kailan ang karamihan ay abala pa sa matatamis na pangarap ng isang perpektong pagsasama. Ngunit iba ang landas na tinahak ng kanyang tadhana. Tinanggap niya ang kasal hindi dahil sa nag-aalab na pag-ibig, kundi dahil sa bigat ng tungkulin sa pamilya, at para maipagmalaki siya ng kanyang mga magulang sa mga kamag-anak. Ang kanyang asawa, si Jose, isang inhinyero na mas matanda sa kanya ng 5 taon, ay laging nasa mga construction site at malalayong bayahe. Ang 3 palapag na villa sa Batangas, Luzon, kung saan siya nanirahan bilang manugang, ay marangya sa labas ngunit nakakatakot ang lamig sa loob na para bang matagal nang walang halakhak ng isang babae sa bahay na yon. Maagang pumanaw ang kanyang biyanang babae, kaya hindi niya ito nakilala. Ang kanyang biyanang lalaki naman, si Mang Santos, isang lalaking nasa 50 anyos na may buhok na medyo puti na, ay namumuhay ng may disiplina, matipid magsalita, at kalmado sa paraang hindi niya alam kung dapat ba siyang tawaging itay o yumuko na lang bilang pagbati na parang estranghero. Sa unang araw pa lang niya, nabasag ni Tala ang isang antigong mangkok dahil sa kanyang pagiging klutz. Labis siyang nataranta at agad na yumuko para humingi ng paumanhin. Tinitigan lang siya ni Mang Santos ng tahimik, walang anumang paninisi, bago kinuha ang walis at tinanggal ang mga bubog. Walang sigaw, walang masamang tingin, walang mabigat na salita. Ngunit ang nakakabining katahimikan na iyon ang lalong nagpalalim sa kanyang kalungkutan. Ang asawa niyang si Jose, 2 linggo pa lang matapos ang kasal, ay kinailangan ng lumipad patungong Singapore para sa isang pangmatagalang proyekto. Bago umalis, mabilis lang siyang nagbilin, mag-ingat ka sa bahay. Medyo strikto si tatay, pero mabuting tao siya. At doon, ang dalagang kararating pa lang sa buhay may asawa ay naiwang mag-isa kasama ang nag-iisang lalaki sa malaking bahay. Noong una, sinasabi ni Tala sa sarili na magiging maayos din ang lahat. Ngunit habang tumatagal, lalo niyang nararamdaman ang mga hindi nakikitang puwang na unti-unting lumalamon sa buong kabahayan. Ang mga lumang litrato na puno ng alikabok, ang mga hapunan kung saan silang dalawa lang ang magkaharap sa katahimikan, at lalo na ang mga mata ni Mang Santos laging malalim at mahirap basahin, na para bang may itinatago siyang malalim na sikreto na hindi niya kayang abutin. Hindi mahal ni Tala ang kanyang biyenan, hindi kailanman pumasok sa isip niya yon. Ngunit ang walang katapusang kalungkutan, ang matagal na katahimikan, at ang maliliit na kilos ng pag-aalaga na tila walang mali siya, ang unti-unting nagpasibol sa kanyang puso ng isang kakaibang damdamin, isang bagay na bawal, ngunit hindi niya kayang tanggihan. Hanggang sa isang araw, napagtanto niyang hindi na kumakabog ang puso niya kapag naririnig ang boses ng asawa sa telepono, kundi naninikip ito sa tuwing naririnig niya ang pag-ubo ni Mang Santos sa malamig na gabi. Isang maulang araw nang unang tumapak si Tala sa bahay na yon. Ang unang ulan ng panahon sa Luzon ay hindi malakas, ngunit walang tigil at nakakadala ng lungkot. Bumaba siya mula sa bridal car, ang puting bestida ay may bahid ng putik, habang mahigpit pa ring hawak ang bouquet ng mga bulaklak na nagsisimula ng malanta. Hindi ang asawa niya ang sumalubong sa kanya, kundi si Mang Santos. May hawak siyang itim na payong, at malalim ang kanyang mga mata. Pumasok ka na, baka maginaw ka. Ilang salita lang, ngunit iyon ang unang pangungusap na sinabi niya sa kanya. Ang 3 palapag na villa ay may lumang arkitektura, na may maliit na hardin sa harap, mga pader na kupas na sa paglipas ng panahon, at ang palaging tunog ng pendulum clock. Ang lahat sa loob ay maayos, malinis sa di pangkaraniwang paraan, ngunit kulang sa init ng isang babae. Sa kanilang unang hapunan, nanginginig ang mga kamay ni Tala habang naghahanda ng gulay. Tahimik lang si Mang Santos sa likod niya, paminsan-minsan ay nagdadagdag ng mainit na tubig o hinihinaan ng apoy. Walang anumang utos, ngunit bawat kilos niya ay nagparamdam sa kanya kung gaano siya kawalang alam. Sa hapag, masiglang ikinuwento ni Jose ang kanyang darating na proyekto sa Singapore. Pilit lang nang umiti si Tala. Kinuha ni Mang Santos ang isang piraso ng malambot na tokwa, dahan-dahang inilagay sa kanyang mangkok at marahang tumango. Walang tanong, walang paninisi. Ngunit bakit ganoon na lang ang pakiramdam ng kawalan sa puso ni Tala? Nang gabing iyon, hindi tumila ang ulan. Nakahiga siya sa kanyang silid sa ikalawang palapag, pinakikinggan ang patak ng ulan sa bubong. Ang kanyang asawa ay abala sa isang online meeting, na natiling bukas ang ilaw sa silid nito hanggang hating gabi. Itinaas ni Tala ang kumot at pumikit, ngunit hindi mapakali ang kanyang kalooban. Narinig niya si Mang Santos sa ibabaang pagbukas niya ng pinto sa likod para sumahod ng tubig ulan, at pagkatapos ay ang marahan niyang pag-ubo.
Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang tunog ng ubong iyon ay bumabagabag sa kanya, kaya't hindi siya makatulog. Ang mga sumunod na araw ay paulit-ulit at walang kabuhay-buhay. Maagang gumigising si Jose para magtrabaho, habang si Tala naman ay tumutulong sa kusina. Si Mang Santos naman ay masinsinang nag-aalaga ng mga orkidya sa beranda. Pagkatapos nilang mag-agahan, aalis si Jose para sa meeting, habang si Tala ay maiiwan sa bahay kasama ang kanyang biyananang lalaking laging tahimik na parang anino. Pagkaraan ng ilang linggo, napagtanto niya ang isang bagay, hindi ang katahimikan ang nakakatakot, kundi ang pakiramdam na nakakalimutan ka na. Tila wala nang pakialam sa kanya ang kanyang asawa. Buong araw siyang nagtatrabaho, at pag-uwi ay hawak agad ang telepono o laptop. Kahit sa gabi, kapag magkatabi sila, wala na ang mahigpit na yakap tulad noong mga unang araw ng kanilang pagsasama. Samantala, si Mang Santos, kahit hindi pala salita, ay laging nag-iwan ng isang tasa ng green tea sa mesa tuwing umaga, ang tamang timpla na gusto niya. Sa tuwing naghuhugas siya ng pinggan, tinutulungan siya nitong hugasan ang mabibigat na kaldero. Kapag naglilinis siya ng sahig, pinapaalalahanan siya nitong iwasan ang mga nakatagong saksakan sa ilalim. Hindi ito direktang pag-aalaga, ngunit ipinaramdam nito sa kanya na hindi siya invisible sa bahay na yon. Nagsimulang maging ugali ni Tala na sumulyap sa direksyon ng kwarto ng matanda tuwing gabi. Ang dilaw na ilaw na sumisilip sa siwang ng pinto ay parang mga mata nito tahimik, mainit at puno ng hiwaga. Isang araw, sobrang init ng panahon. Maghapon siyang nasa kusina para lutuin ang paborito niyang adobo gamit ang resipe ng kanyang ina. Ang init mula sa kalan ay tumatama sa kanyang mukha at pinagpapawisan ang kanyang noo. Umaasa siyang makapagluto ng isang masaganang hapunan para punan ang lumalaking puwang sa kanyang puso. Ngunit pagkatapos niyang isalin ang ulam sa plato, bigla siyang nahilo. Nanlabo ang kanyang paningin, nabingi ang kanyang mga tainga, at bago pa man siya makakapit sa gilid ng lababo, bumagsak na siya sa malamig na sahig. Nang magkamalay, nakita niya ang sarili na nakahiga sa kama niya sa ikalawang palapag. Isang manipis na kumot ang nakatakip sa kanyang dibdib, at may mainit na bimpo sa kanyang kanang kamay. Nakaupo si Mang Santos sa gilid ng kama, puno ng pag-aalala ang mukha, hawak pa rin ang isang tasa ng salabat. Gising ka na pala? Uminom ka muna para lumakas ka. Pautal-utal na sabi ni Tala, pa. Paano po ako napunta rito? Hindi siya sumagot agad, marahan lang na idinampi ang kamay sa kanyang noo para tingnan kung may lagnat siya. Ang init mula sa magaspang na kamay na yon ay nagpadama ng kaunting kirot sa kanyang puso. Nahimatay ka. Buti na lang kararating ko lang mula sa palengke. Nakita kong hindi nakalock ang pinto ng kusina kaya pumasok ako at nakita kitang nakahandusay sa sahig. Natakot ako. Naging garalgal ang boses nito na may bahagyang panginginig. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nataranta ito, wala na ang karaniwang kalmado nitong anyo, wala na ang malayong tingin, kundi isang tunay na ama na nag-aalala para sa kanyang anak. Dahan-dahang tumango si Tala, itinaas ang kamay para takpan ang mga mata at itago ang luhang pumatak. Mula noon, nagbago ang lahat. Hindi na nanatiling malayo si Mang Santos. Pinagsabihan niya itong huwag masyadong magtagal sa kusina, pinaalalahanan siyang uminom ng tubig sa tamang oras, at nagtanim pa ito ng isang maliit na paso ng taragon sa labas ng kusina at sinabing, maganda to para sa blood pressure. Tumatawag pa rin ang asawa niya tuwing gabi, pero madalas ay ilang minuto lang bago magdahilang abala sa trabaho. Pilit nang umingiti si Tala, otomatikong tumatango bago patayin ang tawag, at nauupo mag-isa sa balkonahe, pinakikinggan ang huni ng mga kuliglig sa malayo. Nagkaroon siya ng isang kakaibang ugali, hinihintay niyang umuwi si Mang Santos mula sa pamamalengke sa umaga, para lang makita kung ano ang binili nito, isang piraso ng luya, isang tali ng pechay, o isang supot ng matamis na dalandan. Lahat ng mga bagay na yon, para sa kanya ngayon, ay mas mainit pa kaysa sa mga walang kabuhay-buhay na "I love you" mula sa kanyang asawa. Isang beses, habang naghuhugas ng pinggan, nabitawan niya ang isang baso. Nagkalat ang mga bubog, at isang matulis na piraso ang humiwa sa kanyang kamay, dumugo ito. Lumapit ang matanda mula sa likuran, walang imik, hinawakan ang kanyang kamay, hinugasan ang sugat ng maligamam na tubig na may asin, at maingat itong binendahan. Kamay ng babae yan, wag mong hayaang magkapeklat. Mahaba pa ang buhay. Magaan na parang hangin ang sinabi niya, pero tumagos iyon sa kanya, at nagpatigil sa kanya ng matagal. Hindi niya magawang tumingin ng diretsyo sa mga mata nito.
Natakot siya na kung titingin siya ng malalim, makikita niya ang sarili sa mga iyon. Nang gabing iyon, biglang kumidlat at kumulog. Malakas ang hangin at sunod-sunod ang dagundong ng kulog. Nakahiga si Tala sa kama ngunit hindi makatulog. Gaya ng dati, nag-iwan lang ng maikling mensahe ang kanyang asawa, "Matulog ka na, may meeting pa ako," pagkatapos ay katahimikan. Sakto namang namatay ang kuryente sa buong bahay. Isang kumpletong kadiliman ang bumalot. Napabalikwa si Tala, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Mula pagkabata, takot na takot siya sa kulog at kidlat. Kinapa niya ang daan pababa. Pagdating niya sa may hagdanan, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Mang Santos pala, may hawak na flashlight. "Hindi ka makatulog?" Marahan siyang tumango, halos pabulong ang boses, "Natatakot po ako sa kidlat." Hindi siya umiti, lumapit lang ito at iniabot sa kanya ang flashlight. "Umakyat ka na sa kwarto mo at magsindi ng kandila. Iwasan mong maupo malapit sa bintana." Ngunit hindi na umakyat ang mga paa niya. Sa halip, naupo siya sa hagdan. Naramdaman niya ang matatag na paghinga ng matanda sa tabi niya, tahimik na parang isang matandang puno sa gitna ng bagyo. Maya-maya, nagsalita ito, sa unang pagkakataon ay nagkwento, takot din sa kidlat ang nanay ni Jose. Tuwing may bagyo, bumababa siya sa kusina, nagsisindi ng kandila, at kinukwentuhan si Jose ng mga fairy tale. Minsan pa nga, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, "Ang tinatamaan lang ng kidlat ay masasamang tao, kaya huwag kang mag-alala habang katabi mo ako." Huminto siya, ang tingin ay malayo. Napangiti si Tala, mukhang napakamapagmahal po ng nanay ni Jose. Nabuhay siya para sa pamilya, para sa asawa't anak, pero siya rin ang pinakamalungkot na tao na walang sinumang nakapansin. Natahimik silang dalawa. Ang tunog ng ulan sa yero ay parang malungkot na nota ng piano. Hindi niya alam kung bakit niya ikinuwento iyon ng gabing iyon. Maya-maya, marahan siyang nagtanong, "Kung nabubuhay pa po si nanay, iba po kaya ang magiging buhay niyo?" Tumingin ito sa kanya at sumagot, ang boses ay malalim ngunit matatag. "Mas mamahalin ko siya at hindi ko hahayaang maramdaman niya ang kalungkutan. Tulad mo ngayon." Ang mga salitang iyon ay parang karayom na tumusok sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Tala kung ano ang gagawin. Nananatili lang siyang tahimik sa tabi ng lalaking dapat sana'y tinatawag niya lang na biyenan. Kinaumagahan, napakaliwanag ng langit. Pagkatapos ng isang gabing mabagyo, hindi pa rin mapakali ang kalooban ni Tala. Bumaba siya sa kusina, balak sanang ipagluto ng pritong itlog ang matanda, ngunit napansin niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy sa isang mataas na estante. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Luma na ang kahon, may maliit na kandado pero hindi naman nakalock. Sa loob ay may mga lumang litrato, sulat kamay, at isang kwadernong may balat na kulay kape na gasgas na ang mga gilidisang talaarawan. Hindi niya intensyong manghimasok, ngunit nahatak ang kanyang mga mata sa malambot na pagsulat. Mayo 8, 1,998, ngayon ay nakabili ako ng isang pares ng maliliit na hikaw na pilak, eksakto sa gusto niya. Ngumiti siya at naramdaman kong mas masaya pa ako kaysa noong natanggap ko ang una kong sahod. Noong araw na nawala siya, hindi ako umiyak dahil natakot akong matakot si Jose. Bawat salita ay tila humihiwa sa kanyang puso. Hindi niya akalain na ang tahimik na lalaking iyon ay nagkaroon pala ng ganoong klaseng pag-ibig. Marahan niyang isinara ang talaarawan, ngunit ang isip niya ay tila pumasok sa ibang mundo. Isang bahagi ng nakaraan ng lalaking iyon na wala pang sinumang nakakaalam. Mula noon, hindi na siya nahihiyang tumingin dito. Isang hapon, habang pinupunasan ang mga nakasabit na litrato sa dingding, natigilan siya nang makita ang isang lumang litrato ng kasal. Nagulat si Tala dahil ang mukha ng babae sa litrato ay kamukhang kamukha niya, lalo na ang malungkot ngunit magiliw na mga mata at ang bahagyang ngiti. Sakto namang pumasok si Mang Santos. Natigilan ito nang makita siyang nakatingin sa litrato. Luna ang pangalan niya. Pumanaw siya noong 2001, noong nasa grade 5 pa lang si Jose. Natahimik silang dalawa, tanging ang mga tingin lang nila ang nag-uusap, tahimik na parang hangin, ngunit malalim na parang bangin. Nang gabing iyon, sa hapunan, bigla siyang nagsalita, "Tala, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong gawin ang lahat. Maging totoo ka lang sa sarili mo, sapat na yon." Tumango siya ngunit puno ng pag-aalinlangan ang kanyang puso. Araw-araw, lalo niyang nararamdaman na umiikli ang distansya sa pagitan nilang dalawa, hindi sa pamamagitan ng salita,
kundi sa mga tingin, sa paraan ng pagbuhos niya ng tsaa tuwing umaga, sa minsang marahan niyang paghaplos sa kanyang buhok, at sa mismong tibok ng kanyang pusong naliligaw. Sabado noon. Mas maagang gumising si Mang Santos kaysa dati, at biglang kumatok sa kanyang pinto. Kung hindi ka abala, samahan mo akong mamalengke. Nagulat si Tala, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na inaya siya nitong lumabas ng bahay. Dali-dali siyang tumango. Ang palengke ng Batangas ay siksikan sa umaga. Hawak niya ang bayong habang nakasunod sa matanda. Nakasuot ito ng simpleng puting polo, ang lakad ay mabagal ngunit tiyak. Pagdating sa suking tindahan ng gulay, ngumiti ang tindera. Naku, isinama ni Mang Santos ang manugang niya sa palengke ngayon, Pero kamukha niya ang tunay na anak, ano? Natigilan si Tala, pilit ng umiti. Ngumiti lang din ang matanda, hindi tumutol o sumang-ayon. Tumingin ito sa kanya, hindi mabasa ang nasa isip. Saan man sila magpunta, tinatanong sila, anak niyo po ba, asawa ba yan ni Jose? Ang bata at ang galing. Nagsimulang maramdaman ni Tala na lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga papuring iyon ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nakikita rin ba ng ibang tao na hindi lang sila basta magbiyenan? Ngunit marahan siyang tinawag ni Mang Santos, dahan-dahan lang, maraming tao, baka masagi ka. Kalmado pa rin ang boses nito ngunit napakalapit sa pakiramdam. Tumingala si Tala at nakita niyang hawak na nito ang isang bote ng tubig na inaabot sa kanya. Ang mga matang iyon, ang tingin iyon, ay hindi na parang sa isang matandang ama. Pag-uwi nila, pumasok siya sa kusina para ayusin ang mga bagong biling bulaklak. Ngunit paglingon niya, nakatayo ang matanda sa gitna ng hardin, nakatingin sa kanya. Walang salita, isang tahimik na tingin lang, ngunit may daan-daang bagay na nakatago sa likod nito. Nang gabing iyon, habang tumatawag ang asawa niya para kumustahin siya ng pabalang, hindi sinasadyang napatingin siya kay Mang Santos na nagbabasa ng dyaryo. Pinatay ng asawa niya ang tawag ng wala pang 3 minuto. Samantala, tahimik na tumayo ang matanda at dinala ang isang mainit na tasa ng tsaa sa kanyang mesa. Maganda ang bulaklak pero palitan mo ang tubig sa florera araw-araw. Kapag nalanta ang bulaklak, malungkot tingnan. Narinig niya iyon at biglang nanikip ang kanyang dibdib. Dahil siya mismo ay unti-unti nang nalalanta sa isang malamig na pagsasama at tanging siya lang. Ang lalaking tila napakalayo ang nagparamdam sa kanya na may nagmamalasakit pa. Tanghali noon, biglang luminaw ang langit sa Batangas. Maagang gumising si Tala, balak niyang magluto ng paksiw na isda. Gusto niyang subukang muli, hindi para sa iba kundi para sa kanyang sarili. Ngunit sa kaibuturan, may isang bahagi rin para kay Mang Santos. Tahimik siyang pumasok sa kusina. Hirap ang kanyang mga kamay sa pagkaliskis ng isda. Sakto namang may pamilyar na yabag mula sa labas. Nakatayo si Mang Santos sa pintuan ng kusina. Malansa yan kapag pinatagal mo. May luya ba? Ako na ang gagawa. Bago pa siya makasagot, lumapit na ito, naghugas ng kamay at dahan-dahang naghiwa ng luya. Ang manipis na hiwa ng luya ay pumapatak sa sangkalan ng pantay-pantay. Sa sandaling iyon, nakatayo lang si Tala na nakatingin sa kanya at biglang naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya inakalang darating ang araw na magkasama silang magluluto na parang matagal nang magkakilala. Ang pakiramdam ay hindi pilit, hindi nakakailang, kundi kakaibang init. Nang iluluto na ang isda, yumuko siya para kunin ang palayok ng kasabay nito ay inabot din ang bote ng patis. Nagdikit ang kanilang mga kamay isang mabilis na dampilang, ngunit tumigil ang tibok ng kanyang puso. Mabilis niyang binawi ang kamay, namula ang mukha, at nagkunwaring abala sa pagkuha ng sandok. Walang nagsalita, ngunit sa kusinang iyon, may isang bagay na unti-unting nagbabago, isang bagay na hindi mapangalanan, ngunit malinaw na naroroon. Nang tanghalian, masarap ang paksiw. Dahan-dahang kumain ang matanda, binibigyan siya ng piraso ng isda, at pabulong na sinabi, para sa unang luto, napakagaling mo na, parang nanay niya dati. Ngumiti si Tala, ngunit nalungkot. Hindi niya magawang tumingin sa mata nito, natatakot na makita ang anino ng babae mula sa nakaraan, at natatakot din na makita ang sarili niyang anino sa kasalukuyan. Nang hapon na yon, lumamig ang panahon. Nagtutupi siya ng damit nang pumasok ang matanda, may hawak na isang maliit na garapon ng cream. Nagbibitak ang balat sa ganitong panahon. Tuyo ang mga kamay mo, ipahid mo to. Nagulat si Tala. Napapansin niyo po pala.
Mapait na umiti ang matanda at dahan-dahang sumagot, dahil noon, hindi ko napansin. Kaya ngayon, kung ano ang pwede kong gawin ng mas maayos, ayoko nang palampasin. Narinig ni Tala iyon at parang may pumiga sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, nag-text ang asawa niya ng isang linya lang, may bigla ang meeting, hindi ako makakauwi sa weekend. Walang tanong kung kumain na siya, kung maaga siyang matutulog, o kung ayos lang siya. Ibinaba ni Tala ang telepono, hindi na nag-abalang sumagot. Lumingon siya sa sala, kung saan nakaupo pa rin si Mang Santos na nagbabasa ng dyaryo. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Nakatitig siya sa kisam, paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga imahe, ang pagdampi ng kamay nila sa kusina, ang tingin ng matanda nang ibigay ang cream, at ang pakiramdam na pumapasok siya sa isang lugar kung saan ang hangganan ng moralidad at emosyon ay unti-unting naglalaho. Linggo ng umaga, tahimik ang bahay. Umalis ang matanda para dumalo sa isang handaan ng kamag-anak. Sa unang pagkakataon sa 3 buwan bilang manugang, naiwan siyang mag-isa sa bahay. Dahil sa kuryosidad, umakyat siya sa maliit na atik. Puno ng alikabok ang silid. Sa isang sulok, may isang lumang aparador na tela. Binuksan niya ito, at sa loob ay may isang kahon ng papel na may disenyo ng bulaklak, kupas na, at ilang lumang gamit na nakabalot sa dyaryo mula pa noong taong 2000. Isang panyong kulay gatas ang nahulog. May borda itong maliliit na bulaklak sa gilid at isang linya ng sulat kamay, malabo na, para sa'yo, na laging nakakalimot ng panyo pero hindi ako. Nanginginig ang kamay ni Tala. Nagbukas pa siya ng ilang balot, isang puting barot saya, isang maliit na kwaderno na puno ng maikling tulalahat ay pag-aari ni Luna, ang asawa ni Mang Santos, ang ina ni Jose. Bigla, nanikip ang kanyang lalamunan. Isang pakiramdam ng init at kirot ang gumapang sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay isa siyang sumusunod, humahawak sa nakaraan ng isang babaeng pumanaw na, isang babaeng minahal din ng matanda ng ganoon. Napaupo siya sa sahig ng atik, hawak pa rin ang lumang panyo. At hindi niya alam kung bakit, tumulo ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa selos, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil naawa siya awa para sa babae, at awa para sa sarili, na tumutuntong sa isang puwang na hindi na dapat pasukan paninuman. Nang hapon na yon, umuwi si Mang Santos. Nakaupo pa rin si Tala sa beranda, hawak ang panyo, namumula ang mga mata. Lumapit ang matanda, nakita ang panyo, natigilan sandali, at umupo sa tabi niya, tahimik. Pagkaraan ng ilang minuto, marahan siyang nagsalita, mahilig siyang magburda ng panyo. Tuwing nagagalit siya, upo siya at magbuburda, habang ako naman ay hawak ang panyo para humingi ng tawad. Marahang umiti si Tala, garalgal ang boses, galit pa po ba kayo sa kanya? Umiling ang matanda, kailanman hindi. Sa sarili ko lang ako galit dahil hindi ko nagawa ang sapat na kabutihan habang may panahon pa. Natahimik ang paligid. Marahang umihip ang hangin. Matagal na tinitigan ni Tala ang matanda bago dahan-dahang inilapag ang panyo sa mesa. Sinabi niya, kung papasok po ako sa lugar kung saan siya dating nakatayo, matatakot po ba kayo? Hindi sumagot ang matanda, matagal lang siyang tinitigan. Napakatagal. Nang gabing iyon, habang umiihip ang malamig na hangin mula sa bukirin sa likod bahay, nalaman niyang napakalalim pala ng puso ng lalaking iyon, at ang isang pusong marunong masaktan ay isang pusong hindi na niya maaaring ituring na ordinaryo. Kinabukasan ng hapon, biglang nagbago ang panahon sa Batangas. Nooy nagdidilig si Tala ng mga upo sa likod bahay nang bumuhos ang malakas na ulan. Nagulat siya, tatakbo na sana papasok ng madulas sa putik. Pasubsob siyang bumagsak. Habang nahihirapan siyang tumayo, isang itim na payong ang biglang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. At narinig niya ang boses ni Mang Santos, malalim at mainit pa rin, huwag kang gumalaw, madulas ang lupa. Tumingala siya, nakasuot ang matanda ng manipis na sweater, hawak ang payong, ang mga matay may halong paninisi at pag-aalala. Hindi na siya hinintay magsalita, bumaba ito, at hinawakan ang kanyang braso ng marahan ngunit mahigpit. Ang tanda mo na, pabaya ka pa rin. Ang sabi nito ay parang pagalit na may lambing, ngunit uminit ang kanyang puso. Inalalayan siya nito paakyat sa beranda. Pareho silang sumilong sa ilalim ng lumang bubong, pinakikinggan ang patak ng ulan. Hindi niya alam kung bakit, sa sandaling iyon, hindi na niya naramdaman na siya ay manugang, at hindi na rin niya naramdaman na ito ay kanyang biyenan. Tanging 2 tao lang, isang lalaking nakaranas ng pagkawala, at isang batang babae na naglalakbay sa kalungkutan. At ang ulan ay tila tumutunaw sa lahat ng hangganan.
Hinubad ng matanda ang kanyang jacket at marahang ipinatong sa kanyang balikat. Lumingon siya at nahuli ang tingin nitong puno ng emosyon, isang tingin hindi na nagtatago. Nilalamig ka ba? Tanong nito. Umiling siya, ngunit nanginginig ang kanyang kalooban. Tuloy pa rin ang ulan. Si Tala ang unang nagsalita, napakahina, kung isang araw po ay umalis ako sa bahay na to, mamimiss niyo po ba ako? Lumingon ang matanda, may lungkot sa mga mata. May mga taong kapag nag-iwan na ng marka sa puso mo, kahit umalis pa sila, hindi mo na mabubura. Nanikip ang dibdib niya sa sinabi nito. Lumingon siya sa ibang direksyon, basa ang mga mata hindi niya alam kung dahil sa ulan o dahil sa isang piraso ng pusong nabasag. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa tabi ng bintana habang pinapatuyo ang buhok. Nag-vibrate ang telepono niya, may text mula sa asawa, dadaan ako bukas, pakihanda ang mga dokumento. Walang isang salitang miss na kita, walang tanong. Isang text na parang para sa katulong. Ibinaba ni Tala ang telepono, hindi sumagot. Lumingon siya at nakita ang anino ni Mang Santos na nagdidilig ng halaman pagkatapos ng ulan. Siya'y kalmado, tahimik, ngunit ang ilaw sa beranda ay lumikha ng isang malambot na sinag sa kanyang likuran. Naitanong niya sa sarili, sa mundong ito, mayroon bang pag-ibig na parehong tama at mali, tulad ng damdaming lumalaki sa kanyang puso. Biyernes ng gabi, biglang lumamig ang panahon. Ang hangin mula sa ilog Pasig ay umihip. Sa loob ng bahay, naghahanda ng hapunan si Tala. Medyo masama ang pakiramdam ni Mang Santos ngayon. Sinabi niyang masakit ang ulo kaya maaga siyang umakyat sa kwarto. Nagdala si Tala ng isang mangkok ng lugaw at inilagay sa harap ng pinto nito, kumatok ng 3 beses, at tahimik na bumalik. Hindi niya alam na 10 minuto lang ang lilipas, isang sorpresa ang darating. Ang pamilyar na kulay abong sasakyan ay huminto sa harap ng gate. Bumukas ang pinto, bumaba si Jose, gusot ang damit, maitim ang ilalim ng mga mata. Hindi nagpasabi. Daladala niya ang maleta papasok, pagod ang boses, bakit hindi nakalock ang gate? Ang lamig-lamig tapos bukas lang. Natigilan si Tala. Hindi niya alam kung dapat matuwa, malungkot o mag-alala. Muling nakita ang asawa pagkatapos ng halos 3 linggo, ngunit wala ng pananabik sa kanyang puso. Tanging kaba lang, isang kabang nakakasakal. Malamig ang hapunan ng gabing iyon. Kumain ng ilang subo si Jose at tumayo. Bakit hindi bumaba si tatay? Nag-aalangan si Tala, masama ang pakiramdam niya, nagluto ako ng lugaw at iniwan ko sa labas ng pinto niya. Hindi sumagot si Jose, mumisi lang. Tumalikod siya at umakyat sa kwarto. Nagligpit si Tala ng hapag, nanginginig ang mga kamay. Naramdaman niyang may isang bagay na unti-unting nababasag. Nang gabing iyon, hindi natulog si Jose sa tabi niya. Sinabi niyang kailangan niyang ayusin ang mga dokumento at nilock ang pinto ng kwarto sa 3 palapag. Mag-isa siyang nakahiga, dilat ang mga mata. Kailan pa naging ganito ka-estranghero ang silid ng mag-asawa? Kinaumagahan, maagang gumising si Tala. Dahan-dahan siyang lumabas sa likod bahay para maglaba. Habang abala, narinig niya ang boses ni Mang Santos sa likuran. Ang aga mo namang gumising. Lumingon si Tala, bahagyang ngumiti. Ngunit sa sandaling iyon, lumabas si Jose sa balkonahe ng 2 palapag. Nakatayo siya doon, nakakrus ang mga braso, ang mga matay malamig na parang yelo. Tinitignan niya ang 2 tao sa ibaba, isang tinging mahaba at matalim. Sa sandaling iyon, ang hangin ay tila sinakal. Sa almusal, sabay silang 3 kumain. Mainit ang lugaw ngunit walang nagsasalita. Nakatitig si Jose sa kanyang mangkok. Sa pagtatapos ng pagkain, ibinaba niya ang kanyang kubyertos at biglang nagtanong, may problema ba sa pagitan niyo ni tatay at ng asawa ko? Nanigas ang hangin. Natulala si Tala. Hindi tumingin si Mang Santos, marahan lang na sinabi, ingatan mo ang pananalita mo. Mapait nang umiti si Jose, maingat naman ako, pero ang iba, hindi sigurado. Bigla akong umuwi ng walang pasabi, tapos nakita ko si tatay na kasama mong nagluluto. Tapos magkasama kayo sa likod bahay ng umaga. Masyado kayong malapit. Lumingon si Tala, namumula ang mga mata, ano ba ang iniisip mo? Asawa mo ako, ama mo si tatay. Iniinsulto mo kaming dalawa. Hindi na nagsalita si Jose, tumayo siya, sinuot ang jacket at lumabas. Malakas na isinara ang gate. Nang hapon na yon, malalim ang iniisip ni Mang Santos sa beranda. Lumapit si Tala at umupo sa tabi niya, marahang nagtanong, sa tingin niyo po ba, mali ako?
Hindi siya tiningnan ng matanda, bumuntong hininga lang, sa mundo, hindi lahat ay tama o mali. May mga bagay na sadyang hindi dapat. Ang mga salitang iyon ay humiwa sa kanyang puso. Alam ni Tala, mula ngayon, hindi na magiging tulad ng dati ang lahat. Mula nang umuwi si Jose, nawala ang kapayapaan sa bahay. Wala nang tawa ni Tala, wala nang masayang hapunan, tanging tensyon na parang isang hihilahing tali. Sinubukan ni Tala na maging normal, ngunit ang mapaghinalang tingin ni Jose ay nagpapagod sa kanya. Minsan, nahuhuli niyang nakatingin si Mang Santos sa anak na may lungkot, na parang isang amang walang magawa. Isang Martes ng gabi, maagang umuwi si Jose, may hawak na biyesi, namumula ang mga mata. Pumasok siya sa sala, inihagis ang ikeslu sa mesa. Paano mo to ipapaliwanag? Natigilan si Tala. Tuminala si Mang Santos. Hindi sumagot si Jose, isinaksak niya ang ESV sa laptop, at ipinakita ang video mula sa security camera na hindi alam ni Tala na ipinakabit pala niya sa likod bahay. Ipinakita sa screen si Mang Santos na pinapayungan si Tala sa ulan, ang paglalagay nito ng jacket sa kanya, ang pagpunas sa patak ng ulan sa kanyang pisngi. Isang sandali na walang salita ngunit puno ng lambing. Humigpit ang kamao ni Jose, mariing sinabi, nagkataon lang o sinadya. Hanggang kailan niyo balak itago to sa akin? Hindi makapagsalita si Tala. Sasabihin niya sana pero hindi niya alam kung saan magsisimula. Tumayo si Mang Santos, lumalim ang boses, tinitingnan mo ang lahat sa pamamagitan ng isang piping video, hindi mo naririnig ang puso ng mga tao doon. Mapait na tumawa si Jose, puso. Sino nang maniniwala? At lumingon siya kay Tala, ang mga salita ay parang sampal. Alam kong malungkot ka, pero pwede kang pumili ng kahit sino. Maliban sa tatay ko. Nagulat si Tala, bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa pagalitan, kundi dahil sa sakit na mapagbintangan ng kasalanang hindi naman niya ginawa. Siya ay umibig lang ng sobra sa isang taong hindi dapat. Nang gabing iyon, nag-impact si Jose at umalis. Hindi niya sinabi kung saan pupunta. Binalot ng katahimikan ang bahay. Naramdaman ni Tala na siya ang may kasalanan, ngunit hindi niya alam kung saan siya nagkamali. Kinaumagahan, kumatok si Mang Santos sa kanyang pinto, may hawak na maliit na paper bag, ito ang mga iniwan niya. Bago siya pumanaw, sinabi niya, kung may isang babae na magpaparamdam sa akin muli ng pakiramdam ng pamilya, ibigay ko ito sa kanya. Binuksan ni Tala ang bag, sa loob ay isang lumang pilak na pulseras at isang maikling sulat, kung wala na ako, sana'y mamuhay ka ayon sa tunay mong nararamdaman. Huwag mong hayaang mawala ang pagkakataong magmahal dahil lang sa salitang tama o mali. Hinigpitan ni Tala ang hawak sa sulat, walang tigil ang agos ng kanyang luha. Sa unang pagkakataon, naintindihan niyang may mga damdaming hindi kailangan ng pagtanggap ng lipunan, basta't ito'y totoo. 3 araw na ang lumipas mula nang umalis si Jose. Mas naging tahimik si Mang Santos. Si Tala naman ay nanahimik na lang. Nang umagang iyon, may nag-doorbell. Narinig ni Tala na natigilan si Mang Santos pagkatapos buksan ang gate. At may boses ng isang babae, mahinahon ngunit matalas, ang pumasok, matagal na rin, ano. Lumabas si Tala at natigilan. Isang babaeng nasa halos 60 anyos, maayos ang pagkakatali ng buhok, nakasuot ng madilim na bestida. Matalas ang kanyang mukha, bawat linya ay kamukhang-kamukha ni Jose. Siya si Maria, ang tunay na ina ni Jose, ang babaeng nakipaghiwalay kay Mang Santos, halos 20 taon na ang nakalipas at nanirahan sa Maynila. Bihira siyang umuwi. Tiningnan ni Maria si Tala mula ulo hanggang paa, ang mga matay tahimik na parang malalim na balon. Mas maganda pala ang manugang dito kaysa sa inaasahan ko. Agad siyang pinapasok ni Mang Santos. Pagkatapos ng ilang malamig na pagbati, diretsahang nagtanong si Maria, ang kwento tungkol sa iyo at sa asawa ko. Ay, hindi pala, sabihanan mo, totoo ba o hindi? Natulala si Tala. Kumunot din ang noo ni Mang Santos. Ngumisi si Maria, nagtatanong ako para malinaw, dahil tumawag sa akin si Jose sa gitna ng gabi, ang boses niya parang nawawala sa sarili. Nagtanong siya, Nay, kung mahal ng asawa ko si tatay, sino ang mali, ako o siya? Sa tingin niyo ba mananahimik lang ako? Lumingon siya kay Tala, ang mga matay naging mas malalim. Alam mo ba kung bakit ako umalis sa bahay na ito? Umiling si Tala. Dahil ako man, hindi na rin minahal. Ikinuwento niya na dati, si Mang Santos ay isang kalmadong lalaki, ngunit walang emosyon.
Naghintay siya ng yakap, ngunit katahimikan ang kapalit. At nahulog siya sa kamay ng ibang lalaki, mas maalaga, at umalis. Hindi niya ako sinisi, pero nabuhay siya sa kalungkutan mula noon. Hindi siya nagkamali ng tahimik siyang magmahal ng iba, nagkamali lang siya dahil hindi siya naglakas loob na maging totoo. At lumingon siya kay Tala, sa unang pagkakataon, kumislap ang pakikiramay sa kanyang mga mata, at ikaw, kung totoo yan, huwag kang magtago. Pero kung may konsensya ka pa, dapat alam mo kung saan hihinto. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, para siyang dumaan sa isang bagyo. Umakyat siya sa kwarto, kinuha ang sulat ni Luna. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang pinagdaanan ng babaeng iyon. Alam niyang kahit tumibok man ang puso, may mga hangganan na hindi maaaring lagpasan. Dahil kung lalagpasan, hindi na ito pag-ibig kundi paninira. Maagang umambon sa Batangas. Gumising si Tala habang madilim pa. Nag-impake siya ng gamitilang damit, ilang libro. Inilagay niya lahat sa isang maliit na backpack, kasing gaan ng desisyon na pinag-isipan niya buong linggo. Nag-iwan siya ng isang sobre sa mesa. Nang umalis siya sa bahay na yon, hindi umiyak si Tala. Tumayo lang siya ng matagal sa harap ng taniman ng upo sa likod bahay. At lumingon siya, dahan-dahang lumakad sa bawat baldosa ng hardin, nilagpasan ang lahat ng gusot sa kanyang puso. Isang oras ang lumipas, natagpuan ni Mang Santos ang sulat. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ito. Tay, tatawagin ko po kayong ganito sa huling pagkakataon. Mula nang pumasok ako sa bahay na ito, hindi niyo ako hinayaang maramdaman na nag-iisa ako. Alam ko po ang damdamin sa pagitan natin, kahit hindi lumagpas sa hangganan, ay umabot na sa mga bagay na hindi dapat. Siguro kung mas maaga ko kayong nakilala sa ibang pagkakataon. Pero hindi binibigyan ng buhay ang sinuman ng pagkakataong pumili muli. Asawa ako ni Jose, at kahit wala ng saysay ang kasal na yon, manugang niyo pa rin ako. May mga gabing nagigising ako dahil sa isang panaginip na hindi dapat. At sa umaga, sinisisi ko ang sarili ko. Aalis ako hindi dahil takot ako sa sasabihin ng iba, kundi dahil takot ako na kung mananatili ako, hindi ko na mapapanindigan ang tama sa puso ko. Hindi ko alam kung magagalit kayo sa akin sa hinaharap, pero sana tandaan niyong nagpapasalamat ako sa inyo, ng buong katapatan ng isang babaeng nag-iisa. Kung may susunod na buhay, sana'y mas maaga tayong magkita, at sa tamang panahon. Paalam, Itay, ang nag-iisang lalaking nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Nalaglag ang sulat mula sa kamay ni Mang Santos, na natili sa malamig na sahig. Natigilan siya, inilagay ang kamay sa kaliwang dibdib, kung saan kumikirot ang puso niya. Lumabas siya sa beranda, umuulan pa rin. Bumalik ang bahay sa katahimikan, ngunit ngayon ay isang uri ng kawalan na hindi mapupunan. Nang gabing iyon, tumawag si Jose. Sinagot ni Mang Santos ang telepono, garalgal ang boses. Uwi ka ba? Natahimik si Jose sandali bago sumagot, hindi, gusto ko lang itanong kung andyan pa siya. Tumingin ang matanda sa beranda, kung saan nakasabit pa rin ang itim na payong. Wala na. Pero dapat kang umuwi, para malaman mong may mga taong hindi mo kayang panatilihin, dahil hindi mo sila tunay na inunawa. Hindi na nagsalita si Jose. Naputol ang tawag. Halos isang buwan na mula nang umalis si Tala. Umupa siya ng maliit na kwarto sa San Nicolas, isang abalang lugar sa Batangas City. Wala pang 20 metro kwadrado ang kwarto, ngunit tahimik. Tuwing umaga, gumigising si Tala ng alas 5, nagluluto ng simpleng pagkain, at nagbibisikleta papunta sa isang maliit na coffee shop kung saan siya nagtatrabaho. Ang may-ari ay isang babaeng nasa 40 pula, mabait at maunawain. Hindi siya nagtanong tungkol sa nakaraan ni Tala, sinabi lang, basta't nabubuhay ka ng matino, ayos na yon. Nagpapasalamat si Tala doon. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, naramdaman niyang siya ay siya. Isang gabi, habang umaambon, nagpupuna si Tala ng counter nang may pumasok na lalaki sa shop. Nakasuot ito ng kulay abong polo, may salamin at mukhang simple. Nang makita si Tala, natigilan ito. Nakilala ni Tala ang tingin na yon, tingin ng isang taong kilala siya, pero hindi si Jose. Umupo ito sa pinakasulok na mesa, umorder ng isang baso ng kapeng barako na walang asukal. Nang ihatid ni Tala ang kape, bigla siyang nagsalita, naaalala mo pa ba ako? Ako si Mateo, kaklase ni Jose. Bahagyang nagulat si Tala, malabo niyang naalala na sa kasal nila, may isang matalik na kaibigan si Jose mula Maynila na dumalo si Mateo nga. Pilit nang umiti si Tala, pasensya na, matagal na kasi.
At dahan-dahan siyang nagsalita, alam ko ang nangyari sa'yo. Nagkataong may nabasa akong post sa isang private forum, may nagkwento tungkol sa isang manugang at biyenan sa Batangas, pero walang pangalan. Natigilan si Tala, hindi niya alam na kumalat na pala ng ganoon ang kwento niya. Tumingin ng malalim si Mateo sa kanyang mga mata, walang panghuhusga, walang awa, kundi paggalang. Hindi ako naparito para humusga, kundi para mag-alok sa'yo ng isang pagkakataon. Inilabas ni Mateo ang isang folder mula sa kanyang bag, magbubukas ako ng isang marketing branch sa Cebu, kailangan ko ng isang taong mamamahala sa internal communications. Noong nakatapos ka, isa ka sa pinakamagaling magsulat. Naniniwala akong kaya mo. Naguluhan si Tala. Bakit ako? Umiti ito, dahil dati gusto kita. Noong kasal ninyo, alam kong huli na ako. Pero ngayon, ayokong maulit yon. Hindi makapagsalita si Tala. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Isang bagong pagkakataon mula sa isang dating kakilala. Karapat-dapat ba siya? Sapat na bang maghilom ang puso niya para tanggapin ang isang bagay na tinatawag na simula? Makalipas ang 2 buwan, lumipat si Tala sa Cebu. Umupa siya ng isang maliit na apartment, nagsimulang makisabay sa bagong buhay, kung saan walang nakakakilala sa kanya. Naging abala siya sa trabaho. At dahil doon, hindi na siya masyadong nag-isip. Natuto siyang mabuhay para sa kasalukuyan. Tinupad ni Mateo ang kanyang pangako, hindi siya pinilit sa anumang bagay. Kumilos siya bilang isang tunay na kaibigan, laging may tamang distansya. Dahil doon, lalo niya itong hinangaan. Isang Biyernes ng hapon, nakatanggap si Tala ng mensahe mula sa receptionist, may isang kliyente na gustong makipag-usap sa communications department, sabi niya ay dating kakilala. Lumabas si Tala sa counter at natigilan. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay si Jose. Mas payat siya ngayon, ngunit matalas pa rin ang mga mata. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. At binasag ni Jose ang katahimikan, may business trip ako sa Cebu, nagkataong nakita ko ang pangalan mo sa listahan ng mga empleyado ng partner company. Ang boses niya ay hindi na malamig, kundi parang boses ng isang taong nagsisisi. Tumango si Tala, ako nga, pero sa tingin ko, hindi na kailangang balikan ang nakaraan. Tumingin si Jose sa kanya, may lungkot sa mga mata. Hindi ako naparito para balikan ang nakaraan, gusto ko lang itanong kung masaya ka. Hindi sumagot si Tala. Nagpatuloy si Jose, nagkamali ako, Tala. Sinisi kita nang hindi ka inunawa. Sinisi ko si tatay nang hindi ko man lang tinanong kung paano siya nabuhay. Ang alam ko lang ay pangalagaan ang reputasyon ko, hindi ang babaeng nasa tabi ko. Yumuko si Tala, tumibok ang puso niya, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa wakas ay may isang taong nakaintindi ng katotohanan. Kahit huli na. Biglang nagtanong si Jose, mahal mo ba si Mateo? Natigilan si Tala sa tanong. Mahina siyang sumagot, hindi ko pa alam, ang alam ko lang ay hindi na ako nabibilang sa lugar kung nasaan ka. Mapait na umiti si Jose, naiintindihan ko. Salamat. Dahil kahit paano, naging totoo ka sa puso mo. Isang bagay na hindi ko kailanman nagawa. Umalis si Jose, walang pag-atubili. Ngunit alam ni Tala, sa sandali ng kanilang paghihiwalay, may isang bagay na nalinis. Nang gabing iyon, nakatayo si Tala sa balkonahe ng kanyang apartment, tinitingnan ang nagsisindi ng mga ilaw ng Cebu. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ng muling pagkikita nila ni Jose, inakala ni Tala na magiging tahimik na ang lahat. Ang kanyang buhay, matapos ang lahat ng unos, ay sa wakas sapat na ang kapayapaan para makatulog ng mahimbing, sapat na ang kalungkutan para matutong tumayo sa sariling paa. Nariyan pa rin si Mateo sa tabi niya, tahimik, matyaga. Hanggang isang araw, mas maaga siyang dumating sa opisina, may dalang isang selyadong sobre. Sa harap ay malinaw na nakasulat, para kay Tala, ang manugang ni Itay. Sulat kamay iyon ni Mang Santos. Tinitigan ni Tala ang sobre, biglang nanginig ang puso niya. Ipinatong ni Mateo ang kamay sa kanyang balikat, mauuna na ako, basahin mo na yan. Sa sulat, isinulat ni Mang Santos, Tala, hindi ko akalaing darating ang araw na susulatan kita. Mula nang umalis ka, parang nawalan ng kaluluwa ang bahay. Nariyan pa rin ang payong na isinabit mo. Hindi ko magawang alisin dahil natatakot akong kapag inalis ko, wala nang bakas mo na matitira dito. Alam kong tama ang pag-alis mo. Tama bilang isang babaeng marunong magpahalaga sa sarili. Ngunit bilang isang lalaki, humihingi ako ng tawad. Nagkamali ako dahil hindi ako nanatiling malayo.
Pero Tala, hindi ako nagsisisi, dahil sa mga araw lang na malapit ako sa'yo, doon ko naramdaman na isa akong tunay na ama. Naging totoo ka, at ngayon kung kaya mo, sana maging totoo ka ulit. Pero sa pagkakataong ito, para sa sarili mong kaligayahan. Nabalitaan kong nasa Cebu ka. Kung inakala mong ang isang tulad ko ay sapat na para sandalan mo, ngayon, si Mateo marahil ang sapat na malakas para protektahan ka. Magmahal ka kung nararamdaman mong hindi na masakit ang puso mo. At kung isang araw ay makapagpatawad ka. Narito pa rin ako, sa ilalim ng lumang taniman ng upo, nakasabit pa rin ang payong na naiwan mo. Nagmamahal, Itay. Niyakap ni Tala ang sulat sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, umiyak siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkaunawa. Matagal siyang natulala. Ang nakaraan ay hindi mabubura, ngunit hindi rin dapat ikulong magpakailanman. Nang gabing iyon, nag-text si Mateo, gusto kitang dalhin sa probinsya namin. Hindi sa Batangas, kundi sa amin sa Karkar. May isang bagay na itinago ko sa loob ng 15 taon, sa tingin ko'y oras na para sabihin. Tiningnan ni Tala ang screen ng telepono, hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Nag-reply siya, sige, Tara. Kinaumagahan, 7:00, habang sumisikat pa lang ang araw, naghihintay na si Mateo. Hindi sila masyadong nag-usap habang papunta sa Karkar, isang probinsya sa labas ng Cebu. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang bahay na bato. Isang matandang babae na puti na ang buhok ang nag-aayos ng gulay. Nang makita si Mateo, tumayo siya, kumislap ang mga mata sa tuwa. Naku, Mateo, umuwi ka't di nagsabi. Sino to? Ngumiti si Mateo at lumingon kay Tala. Ito po si Tala, ang babaeng hinintay ko ng 15 taon. Simple ngunit masaya ang kanilang tanghalian. Pagkatapos kumain, dinala ni Mateo si Tala sa likod bahay, kung saan may isang maliit na silid na puno ng libro. Itinuro niya ang isang lumang litrato, isang class picture noong college. Sa litrato, isang babaeng mahaba ang buhok, si Tala, ang nakatayo sa tabi ni Jose. Si Mateo naman ay nasa likuran, ang mga matay nakatuon sa kanya. Mula noon pa, gusto na kita. Pero naunahan ako ni Jose. Alam kong hindi ako kasing galing niya, kaya nanahimik na lang ako, itinago ang mga sulat na isinulat ko para sa'yo pero hindi ko na ipadala. Natigilan si Tala. Tiningnan niya ang bunto ng libro sa sulok. Kinuha ni Mateo ang isang tumpok ng mga papel na naningilaw na. Ikaw ang unang babaeng nagbigay sa akin ng dahilan para mamuhay ng matino. Hindi kita sinisisi sa pagmamahal mo kay Jose. Pero nangako ako na kung isang araw ay wala nang natira sa tabi mo, ako ang susunod na darating at hinding-hindi na bibitaw. Hindi makapagsalita si Tala. Sa loob ng maraming taon, akala niya ay manhid na ang puso niya, ngunit ngayon ay naramdaman niyang kumirot ito dahil sa isang damdaming luma ngunit bago. Hindi siya pinilit ni Mateo na sumagot. Hindi ko kailangan ng sagot mo ngayon, gusto ko lang malaman mo na hindi ka nag-iisa. At kung lilingon ka, naroon pa rin ako, naghihintay sa'yo. Nang hapon na yon, pumunta sila sa tabi ng lawa sa likod bahay. Mahinang sinabi ni Tala, dati, ikaw ang huling dumating. Lumingon si Mateo, puno ng pagtitiis ang mga mata, pero minsan, ang huling dumarating ang siyang tama. Nang gabing iyon, pabalik sa Cebu, isinandal ni Tala ang ulo sa bintana. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng unos, may isang malinaw na bagay na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, may mga pag-ibig na hindi maingay, ngunit sapat na ang tagal para hindi kumupas. May mga taong huling dumarating, ngunit sila pala ang mananatili hanggang sa huli. Sabado ng hapon, tahimik ang hangin sa Batangas. Bumalik si Tala sa probinsya, pagkatapos ng mahigit kalahating taon, nang hindi nagpasabi. Gusto niyang bisitahin ng tahimik ang dati niyang biyenan. Ngunit pagdating niya sa gate, ang pinakagulat niya ay nakaupo si Mateo sa tabi ni Mang Santos sa hardin. Magkaharap ang dalawang lalaki sa gitna ng katahimikang nakakabingi. Lumapit si Tala, magsasalita sana nang lumingon si Mang Santos, ang boses ay malalim ngunit hindi malamig, nakabalik ka na pala. Marahang tumango si Tala. Tumayo si Mateo, sinenyasan si Talang umupo. Tiningnan niya si Mang Santos, naparito po ako hindi para makipag-agawan, kundi para makipag-usap bilang dalawang lalaking nagmahal sa iisang babae. Tumaas ang kilay ni Mang Santos. Nagbuhos siya ng tsaa, mabagal ang boses, manugang ko si Tala, o dati. Alam ko po, hindi umiwas si Mateo, pero ngayon, isa na siyang malayang babae, at gusto ko siyang samahan, hindi para palitan ang sinuman, kundi para sabayan siya.
Maya-maya, tumingin si Mang Santos kay Tala. Ang tingin na iyon ay hindi na magulo tulad ng dati, kundi isang tingin kalmado, parang sa isang ama. Tala, tanong niya, totoo ba ang nararamdaman mo para kay Mateo? Natigilan si Tala at tiningnan silang dalawa. Isang lalaking nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng proteksyon. Isang lalaking tahimik na sumabay sa kanya sa buong kabataan. Nagkamali po ako dati, pero alam ko na ngayon kung ano ang tamang pinipili ko. Binibigyan ako ni Mateo ng kapayapaan, hindi alanganin, hindi kailangang magtago. Walang sinabi si Mang Santos. Tumayo siya, dahan-dahang lumakad papunta sa taniman ng upo sa likod. Bumalik siya, ang boses ay malalim ngunit magaan, nais ko kayong maging maligaya. At pasensya na kung naging dahilan ako ng paghihirap mo. Nang hapon na yon, walang luha, walang away. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Tala pauwi. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito binawi. Habang papunta sa Cebu, pabulong na sinabi ni Tala, hindi ko kailangan ng isang taong papalit sa alaala, kailangan ko lang ng isang taong sapat ang pasensya para samahan akong magpatuloy. Hindi sumagot si Mateo, hinigpitan lang ang hawak sa kamay niya, sakto. Bumalik si Tala sa Cebu nang may gaan sa dibdib. Akala niya ay unti-unti nang umaayos ang lahat ng isang Biyernes ng hapon, habang nakaupo siya sa paborito niyang coffee shop sa Colon, isang babae ang lumapit sa kanyang mesa. Mga 35 anyos, kulot ang buhok, matingkad ang pulang lipstick. Ako si Isabel, pwede ba tayong mag-usap sandali, Tala? Bago pa makasagot si Tala, umupo na ito at naglabas ng mga litrato mula sa bag, ako ang mapapangasawa ni Mateo. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Tala. Isa-isang inilapag ang mga litrato sa mesa. Litrato ni Mateo at ng babaeng ito sa isang family party, litrato nilang dalawa na nagbabakasyon sa Baguio, litrato ng isang diamond ring sa daliri ni Isabel, si Mateo mismo ang nagsusuot. Hindi ko kailangang maniwala ka, kailangan ko lang maintindihan mo, ang lalaking inaasahan mo, ay ang lalaking dating lumuhod para mag-propose sa akin. Humigpit ang kamao ni Tala, ngunit hindi siya umiyak. Gusto kong malaman kung bakit ang isang lalaking nagmamahal sa akin, ay biglang umatras ng walang dahilan. At narinig kong kasama na niya ngayon ang isang babaeng dating manugang ng matalik niyang kaibigan. Mapait nang umiti si Tala, naparito ka ba para bawiin ang nobyo mo, o para ipahiya ako? Kumurap si Isabelle, at naglabas ng isang sulat, kung may natitira ka pang kahihiyan, dapat basahin mo to. Nang gabing iyon, hindi natulog si Tala. Sa sulat, ikinuwento ni Isabelle ang kanilang 10 taong relasyon ni Mateo. Nagsimula noong college, naghiwalay at nagkabalikan. Sinabi niyang ako lang ang nag-iisa, pero pagkatapos niyang makita ka ulit, nanahimik na siya. Lumapit ako sa iyo para maintindihan, bakit ang isang tulad mo ay kayang magpabago sa kanya ng ganoon? Tiniklop ni Tala ang sulat. Hindi niya alam kung iiyak o tatawa, ang alam niya lang ay hindi na kaya ng puso niya ang isa pang dagok. Kinaumagahan, nawala si Tala. Hindi siya pumasok sa opisina, hindi sumasagot sa telepono, nag-iwan lang ng isang maliit na papel sa ilalim ng pinto ng kwarto ni Mateo. Wala na akong lakas para magpatuloy kasama ang isang taong may utang pa sa nakaraan. Paulit-ulit na binasa ni Mateo ang papel. Ang sulat ay magulo, basa ng luha. Nanikip ang dibdib niya. Ang babaeng halos kalahati ng buhay niyang hinintay ay nawala na naman. Tinawagan ni Mateo ang lahat ng kaibigan ni Tala, kahit ang dati niyang biyenan sa Batangas ay hindi alam kung nasaan siya. Nang hapon na yon, sa gitna ng ambon, hinanap ni Mateo ang lahat ng coffee shop, terminal ng bus, at naglakad pa hanggang sa baybayin ng Mactan. Walang bakas. Hanggang sa huminto siya sa Carbon Market, sa gitna ng ingay at amoy ng isda, natigilan si Mateo. Ang babaeng nakatayo sa tabi ng isang tindahan ng gulay, nakasombrero, naka-face mask si Tala. Tumakbo siya palapit. Lumingon ito, ang mga matay nagulat at naguluhan. Ilang araw lang sana akong mawawala. Hindi, Tala. Tinatakasan mo ako. Garalgal ang boses ni Mateo. Yumuko si Tala. Ayokong maging pangatlo. Hindi ka pangatlo, mariing sabi ni Mateo. Si Isabel at ako, 4 na buwan na kaming hiwalay. Ang mga litratong iyon ay nakaraan na. Bakit hindi mo sinabi? Dahil akala ko, kung naniniwala ka sa akin, hindi mo kakailanganin ng pruweba. Mapait na tumawa si Tala, isang tawang pagod. Ang tiwala, hindi basta-basta dumarating. Lalo na sa isang taong galing sa isang wasak na relasyon.
Tumalikod siya para umalis, ngunit hinawakan ni Mateo ang kamay niya, mahigpit na parang kapag binitawan niya, mawawala ulit siya. Patawad. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang mawala. Sinusubukan ng dalawang taong ito na ayusin ang isang basag na piraso na pareho nilang kinatatakutang harapin. Dahan-dahang hinawakan ni Tala ang kamay niya. Sa pagkakataong ito, kung sasama ako sa'yo, kaya mo bang hanggang sa dulo? Hindi sumagot si Mateo. Niyakap niya ito. Nag-isa akong naglakad ng 15 taon para hintayin kang bumalik. Kaya kung sa pagkakataong ito ay magkasama na tayo, handa akong maglakad hanggang sa dulo ng buhay ko. Marso, banayad ang sikat ng araw sa Batangas. Namumulaklak ng pula ang mga puno ng kapok. Bumalik si Tala at Mateo sa lumang bahay, ang lugar na dating puno ng unos, ngayon ay alaala na lang. Sinalubong sila ng dati niyang biyenan, walang sinabi, ngumiti lang. Isang ngiting nagpaiyak kay Tala. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinawakan nito ang kamay niya. Alam kong wala kang kasalanan. Naligaw ka lang, pero ngayon ay nasa tamang lugar ka na. Nang araw na yon, dinala ni Mateo si Tala sa kanyang probinsya, at tumayo sila sa harap ng puntod ng kanyang ina. Tahimik na inilapag ni Tala ang isang baukwet ng puting bulaklak. Hinangin ang kanyang buhok. Nakatayo si Mateo sa likod niya, niyakap siya. Makalipas ang isang buwan, nagkaroon sila ng simpleng kasal sa ilalim ng isang matandang puno ng kapok, ilang handa lang, ilang totoong ngiti. Hindi marami ang kaibigan, pero lahat ay masaya. Dumating din si Mang Santos. Nakatayo siya sa malayo, nakaputing polo, walang sinabi, tumango lang. Lumapit si Mateo para magpasalamat. Lumapit din si Tala, hinawakan ang kamay ng matanda, isang hawak ng isang anak na dating naligaw, ngunit alam na ngayon na nasa tamang landas na. Nang gabing iyon, nang paunti na ang mga bisita, magkatabing naupo si Tala at Mateo sa ilalim ng puno. Dati, naisip mo bang magpapakasal ka ulit? Tanong ni Mateo, kumikinang ang mga mata sa ilalim ng dilaw na ilaw. Isinandal ni Tala ang ulo sa balikat niya. Hindi, akala ko mamamatay na ang puso ko kasama ni Jose. Ngayon, anong pakiramdam mo? Naramdaman kong hindi ito namatay. Naghintay lang ito ng tamang taong sasagip. Humigpit ang hawak ni Mateo sa kamay niya. Siya ay isang babaeng matatag, naglakas loob magmahal, masaktan, at magpatuloy. Lahat tayo ay may mga tahimik na kabanata sa buhay. Ang mahalaga ay kung sino ang mananatili doon, hahawak sa kamay natin, at hindi bibitaw. Ang buhay ni Tala ay isang tugtugin na maraming pahinga. Isang manugang na naghanap ng pagmamahal sa isang hindi inaasahang lugar, sa kanyang pinaka-istriktong biyenan. Ngunit pinili ni Talang lumabas mula sa madilim na lugar na yon. Hindi siya nagtago, pinili niyang maging responsable sa kanyang damdamin. Umibig siya sa ibang tao, hindi perpekto, ngunit tapat at matyaga. At ang pag-ibig na iyon ay hindi nagmula sa unang tingin, kundi sa daan-daang pagbabalik sa tuwing susuko na sana ang isa. Ano ang pinakamalaking aral sa kwentong ito? Na sa buhay, hindi lahat ng nagkakamali ay makasalanan, at hindi lahat ng relasyong nagsimula sa mali ay magtatapos sa mali. May mga pagkakamaling kailangan ng panahon para maghilom. May mga sugat na kailangan lang ng isang taong sapat ang pasensya para hintayin tayong magbukas ng puso. At higit sa lahat, ang pag-ibig ay hindi laging nasa tamang panahon, ngunit kung ito'y sapat na tapat, palagi itong makakahanap ng daan pabalik. Ang kwento ni Tala ay hindi isang fairy tale, ngunit ito'y totoo. Ito'y tulad ng libu-libong pangkaraniwang kwento sa buhay, kung saan ang mga tao ay totoong nagmamahal, totoong nagkakamali, at totoong nagtatama. Lahat tayo ay minsan nang tumayo sa pagitan ng tama at mali, hindi para humusga, kundi para piliin kung paano magpapatuloy ng naayon sa ating puso.